sabi natin, pwede na pa itong magkaroon ng pag-asa. Katulad po ni GP Pajernos, ang nanay ko po, guro, ang tatay ko po, magsasaka. Pwede namang umasenso. Sino magsasabi na pagdating ng panahon, ngayon humaharap dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija bilang nag-aalok ng paglilingkod, bilang pangalawang ama ng Nueva Ecija. Ang kabataan po, dapat po ibigay natin dito yung pag-asa. Kaya yun lang po ang aking masasabi. Tutol po ako dyan, pero marami pong elemento na magaganda po itong bill na to. Maraming salamat po. Ang susunod po na katanungan, makakapagbigay po ba kayo ng sistema upang maayos ang katiwalian dito sa ating probinsya? Yung tungkol po sa sistema ng katiwalian, unang-una, ang katiwalian po ay ating tinututulan. Na naniniwala tayo na marami pong kahirapan sa ating bansa, yung pong mga serbisyo na hindi na ibibigay ng ating pamahalaan dahil po sa katiwalian. At ang inyong lingkod, gaya nga po ng aking sinabi, ito po ay ating tinututulan. At yung tungkol po sa sistema, alam niyo po, unang-una at higit na importante sa lahat, palagay ko po pinaka-importante upang labanan ng katiwalian is by leading by example. Na kung saan unang-una, ikaw bilang leader, ikaw po kailangan ng unang-unang magpakita ng kalinisan sa iyong paglilingkod. Na kung saan sa iyong pagpapakita ng kalinisan sa iyong ginagawang trabaho, pangalawa ay hindi mo kinukonsinte yung mga tao na alam mong engaged in corruption. At pangatlo, doon sa mga pagkakataon na malaman mo, makita mo kung sino po yung nag-engage in corruption, kumilos ka, gumalaw ka, para labanan, habulin, ihabla itong mga tao na engaged in corruption. Meron nga po tayong kasabihan na for evil men to prevail is for good men to do nothing. So kuminsan po ang inyong lingkod napupulaan sa akin pong mga kaso na isinampa with due respect to our governor sa ating pong punong lalawigan, pero naniniwala ako na doon sa aking nakita, doon sa ating pamahalaang panlalawigan, nakita ko po na may pagkakamali. At yung pagkakamali na nakita ko bilang inyong Vice Governor, obligasyon ko po na ito po ay habulin sa proper venue, pagpa-file ng mga kaso doon sa mga venue na ibinigay ng ating mga batas upang habulin po natin yung mga gumagawa ng pagkakamali sa ating pamahalaan. Let me start by saying that ano bang baseline? When I assumed the governorship in 2007, alam po ninyo, ang sistema ng korupsyon ay nagbumula kung hindi tayo marunong sumunod sa mga alituntunin na binigay ng ating batas. If we are not going to follow the standard auditing and accounting process, doon po nakakaroon ng problema sa korupsyon. Meron po akong findings ng COA about this thing when I assumed the governorship. Ang sinabihan ako, ganito po ang violation sa procedure, proseso, na kung saan meron korupsyon. Kung wala po sigurong korupsyon, marahil po ay naibigay ang sweldo o naibigay ang remit ang sweldo o mga contribution ng GSIs for the last 10 years. Kung wala po sigurong korupsyon, marahil ay nagkaroon po ng increase ng sweldo ang mga empleyado ng Kapitolyo. Kung wala po sigurong korupsyon, ay marahil po ay hindi nagkaroon tayo ng utang na 62 billion sa scholarship alone. Kung wala po sigurong korupsyon, ay palagay ko po ay hindi nakatanggap ang ating mga barangay captains ng Sierra Isla Saquari. Kung wala po sigurong korupsyon, hindi number 1 probinsya ng Nueva Ecija sa pinakamaraming utang sa buong Pilipinas. Ang sinasabi ko po, korupsyon ay nasa sistema. Ang sinasabi ko, korupsyon ay kailangan bigyan ng tuon at bigyan po ng pagkakamali. Ang nagkakamali po ay kailangan ihabla. We are government of laws and not of men. Sa bahay ko, uumpisahan ang paglilinis. Sa bahay na dinatnan ko, ganito karami ang kailangan linisin. Nag-iisa si Umali, kailangan ko nakasama. Kayo ang simula. Ulitin ko po ang katanungan. Mauuna po si Ginoong Romel. Makapagbibigay po ba kayo ng sistema upang maayos ang katiwalian dito sa ating probinsya? Unang po, ang dapat pong gawin para labanan ng katiwalian, dapat po magkaroon tayo ng governance na kung saan meron transparency. Kailangan lahat po ng ginagawa ng ating gobyerno ay ipinaalam natin sa ating mga mamamayan. Pangalawa, kailangan po manguna ang leader sa pagpapakita ng malinis na pangungobyerno. Pangatlo, andyan din po ang ating mga mamamayan. Napakalaking bagay po ng ating mga mamamayan para labanan ang korupsyon. Kung pa tayo po ay may nakikita na gumagawa ng ganitong klaseng mga activities, ng mga ganitong pagpapatol sa korupsyon, kailangan po tayo maging mapagmasid. Kailangan nauuna tayo
sa pagpapakita na meron tayong pakialam. Sapagkat kung hindi natin titigilan, kung hindi natin pakikialaman ang ganitong klaseng pamamaraan ng pangugobyerno, pare-pareho tayo magsasuffer pagdating sa dulo. At katulad din po ng sinabi kanina ni Governor Oy, yung pong korupsyon ay andyan naman talaga. Nandyan ang korupsyon. Kailangan alam natin kung saan napupunta ang pondo ng bayan. At katulad po, nabanggit na rin lang yung mga utang ng ating gobyerno. Patuloy po tayong nakakapagbayad sa ating mga utang. Kailangan po nga siguro bigyan natin ng mas pansin ang ating mga na utang. Hindi tayo dapat gumugugol ng pera na kung saan ang paggamit ng ating pondo ay napupunta lamang sa kung ano-anong bagay at nasasayang lamang ang pondo ng ating bayan. Ando na ang utang natin eh. Nakita naman natin kung saan dinala yung inutang ng ating gobyerno. Siguro po yung nakaraang administrasyon, makikita natin na meron tayong Palayan Sports Complex. Meron tayong college dyan sa Palayan. Napakarami pong ginawa ng ating nakaraang administrasyon. Yun lamang po. Maraming salamat po. Alam niyo ho, unang-una, siguro sa aming apat dito, wala hong sasang-ayon dun sa korupsyon. Pero ho, nagpunta ho ako sa ibang bansa, nakita ko yung Pilipinas. Nakakalungkot yung Pilipinas laging kasama sa korupsyon, laging nasa top 10. Pumunta po ako sa ibang bansa, pumunta ako sa Singapore, pumunta ako sa Australia, tatanungin ko yung mga tao, kamusta ang inyong korupsyon dito? Ang korupsyon niya pala, sa kaalaman ng kararami, ito pala ay sa lahat ng bansa. Pero ang pinaka-importante po siguro, hindi tayo, kailangan po tutulan po natin yan. Kung kami po ang nasa Kapitolyo, ang kailangan po natin, sabihin po natin kung ano po itong korupsyon na to. Dahil kami po ni Governor Oy, hindi po namin papayagan ang korupsyon. Kung nandiyan po si Governor Oy, ang inyo pong lingkod, kahit tagapagpayo lang po ni Governor Oy, hindi po ako papayag, hindi po ako sasama sa korupsyon. At masasabi ko, bilang isa po ako na nanggaling sa pribadong mamamayan, hindi po kami sanay ng ganyan. Kaya ako, ang inaalok ko po rito, yung ating pong gobyerno, kailangan po natin magkaroon na po tayo ng bagong image, lalawigan ng Nueva Ecija, mabago po natin para po magkaroon po tayo ng tuloy-tuloy na pagbabago. Sinasabi po natin, marami po tayong nagawa. Ngayon po, may pera na tayo. Bakit po natututulan yung mga pondo natin na dapat sana ibinibigay na natin dito po sa ating lalawigan? Ibig sabihin, dapat pala magkasama, dapat pala magkaisa, dapat pala magkasangga, dapat pala magkapuso. Mga kababayan, paano na po ang mga kabataan? Paano na po ang mga senior citizen? Paano na po ang mga inaalok naming paglilingkod na gusto pa naming gawin ni Governor Oy? Napakahirap po ang kalagayan ng ating Nueva Ecija na ang nanulungkulan ay hindi magkaisa. Yun lang po at masasabi ko, hindi po tayo sasama sa korupsyon. Hindi po tayo magiging kabahagi niyan. Buhat ngayon, pangako, magpakailanman. Clarificatory question para sa ating mga kandidato para sa pagka-gobernador. Nabanggit po ni Governor Umali na kami ang simula para mawala ang katiwalian. Paano po ang pinaka-conveniente at pinakamadaling pamamaraan para kami po ay makapagsabi sa inyo na may alam akong korupsyon na nangyayari? Pupunta po ba kami sa Kapitolyo or pwede din po ba kami maging anonymous complainant?